Saan na tayo? Ito, painit na ng painit ito eh. Susunod wala pong iba mga kababayan, kundi si Manong Chabit! Oh! Tama ba? Ito yon. Si Manong Chabit, aba, hanggang ngayon pumuputak pa din si Manong Chabit. Oh, sandali lang mga kababayan. Baka nakakalimutan ni Manong Chabit na yung taga-bayan nila, yung attorney doon sa bayan nila sa Narbacan, ang nagkaso sa kanila. Eh bakit galit na galit itong si Manong Chabit kay Pangulong Bongbong Marcos? No? You should be ashamed of yourself, Mr. President. Bakit kaya? Kasi hindi na pagbigyan. Kasi hindi sinusuportahan o pinoprotektahan si Chabit. Alam nyo, matampuhin din to si Manong Chabit no? Kung maaalala nyo ho, mga kababayan, kailan ba yun? Siguro may 3 buwan na ang makalipas, si Manong Chabit nagagalit. Ayoko na dyan, ayoko na sumuporta dyan sa mga Marcos, kay Bongbong Marcos. Hindi marunong kumilala Doon pa lang napansin ko na mga boss. Pansin ko na mga kababayan na yung tipo bang siguro nakakaramdam na itong si Chavit Singson na kinakailangan ng padrino galing sa presidente. Ganon. No? Kaso ang Pangulo natin, hindi naman po ganon. Hindi po matanawin ng utang na loob. Anong utang na loob? Bilang presidente po, tama po yung ganyan. Hindi tayo tatanaw ng utang na loob. Bakit to? Kasi kapag ganyan ang pananaw mo bilang isang presidente, nako, lahat ng tumulong sa iyo, aabusuhin ka. Lahat ng tumulong sa iyo, kailangan, paboran mo. Kawawa naman yung mga makakalaban ng mga yun. Paano kung yung mga kalaban yung tama? Di po ba? Paano kung yung mga kalaban ang tama, mga bossing? Ngayon, ramdam na natin si Chabit, sabi ni Pai Chan, hindi ubra ang ungas. Ay, angas pala, sorry. Hindi ubra, angas niya kay PBBM. Correct ho yan. At lagi ko sinasabi dito, mga kababayan, na tignan nyo, sino ang presidente, Ariel Salinga? Sino ang presidente na, kumbaga, humarap, lumaban dito sa mga malalaking tao sa Pilipinas? Chavit Singson. Diba? Kaya naman po nagkakaganyan niya kasi tablado siya kay Pangulong Bongbong Marcos Hindi siya pinoprotektahan Hindi siya binaback-upan Kaya nagkakaganyan ho yan. Ngayon, may kaso si Chavit Singson. Diba? At madami pang iniimbestigahan kay Chavit Singson. Si mga bilyar, kasama sa iniimbestigahan din ho yan. Diba? Si Atong Ang, pinaghahanda na ang mga CIDG. Kung sakali na arestuhin si Atong Ang o kung sakali na labasan ng warrant of arrest si Atong Ang. Yang mga malalaking tao na po yan, Singson, Atong Ang, mga bilyar, kumbaga, dati pa lang, musmus pa lang ho tayo. Nandyan na yan Naririnig na natin na kapag ito ang kinalaban mo, si Chavit Singson, nako, may kakalagyan ka. Pag ito ang kinalaban mo, ganito, ganyan, nako, ihanda mo na ang sarili mo. Yari ka dyan. Ganon di ba? Pero sa ngayon, sino ho ang kumakalaban? Gobyerno. Matagal na ho nating naririnig yung mga usap-usapan sa mga taong yan. Pero buong tapang na hinaharap po. Kung may kaso, kung may timbre sa'yo na mali yung ginagawa mo, kailangan mong harapin. No? If tumulong na lang si Singson sa gobyerno, mas okay pa sana. Tingin ko kahit po siya tumulong, hindi pa rin po hahayaan ni PBBM na kumbaga manaig kung meron mang kasamaan ang ginawa ito. Sabi dito, hinggil sa pagdidiin ni Chavit kay PBBM kaugnay sa korupsyon. Anak ng tinapaka, Manong Chavit Siguro nabubisit din ito si Singson dahil nga po nahahalukay yung kanyang mga kamag-anak na malalaki daw po yung mga nakukuhang proyekto doon sa
doon sa gobyerno. Conflict of interest daw ho eh. Siguro yun yung iniiyak niya. Kasi naiimbestigahan din sila. Ano? Hinggil sa pagdidiin ni Chavit kay PBBM kaugnay sa korupsyon. Corruption has been allowed to flood every agency of his government. Kung hinayaan niya ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi na sana niya isiniwalat lahat. Ganun lang naman yun, Chavit. Kung siya ang may pakana niyan, hindi niya na sana sinabi sa buong bansa yung problema sa korupsyon. Di ba? Kasi bakit? Kung siya ang mastermind diyan, di ano ang ending niyan? Ituturo din siya nung mga nahuhuli, naaresto doon. Ay, si Pangulo po kasi hinayaan kaming ganito. Di sa kanya ang balik niyan. Ganun kasimple yun. Di siya ang naging tumbok din yan, Chavit. Ganun kasimple yun. Kaya kayo mga DDS, naku, tigil-tigilan nyo na. Yung sinasabi nyo, paulit-ulit nyo sinasabi, presidente ang korap. Eto, bobo ba kayo? Bobo ba kayo? Presidente pa din ang bintang ninyo. Presidente pa din ang turo ninyo. Samantalang siya na ang nagumpisa ng investigasyon ng lahat-lahat. Bobo ba kayo, mga DDS? What our president is doing is shifting the blame. Ayan na. Ito na naman po yung kanilang mga naratibo na dinadivert yung issue sa ibang tao. Ayan, shifting the blame to others to save himself. Bobo na lang ang maniniwala dyan eh. Ay, yung mga DDS, naniniwala dyan. Bobo sila. That, ladies and gentlemen, is called a weak leader. Eto na naman. Uy, Chavit, sira ka. Tinigil na ng mga DDS yung pagtawag kay Bongbong Marcos na weak leader simula nung naipasok sa Oblo yung kaibigan mong si Duterte. Saka ito tingin ko, mahihinto ka na din ng pagtawag ng weak leader kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to? Malapit-lapit na din na yata si Chavit, mga kababayan eh. No? It's either si Bungo or si Chavit ang maunang ipasok doon sa loob na ipinagawa na bagong rest house nila. Yun yung mga magiging rest house nila, no? Yung bagong gawa. Nako po. Alam niyo po yung kantang Green Green Grass of Hope? Nako. Doon, green green grass, green green floor ang meron sila. Nakita ko yung kukulungan nila is kulay berde yung flooring eh. Tapos sama-sama sila. Tapos gigisingin daw kayo alas 6 ng umaga. Yun ang wake up call sa inyo. Aray ko. Tingin ko kundi si Bongo, si Chavit Singson ang unang mapapasok doon. Sabi ni Ma'am Ariel Salinga, hindi ba si Jingay, sabi ni Ariel Salinga, hindi ba si Jingay ang unang papasok doon? Si Jinggoy, wala pang kaso yata kay Jinggoy eh. Ang meron na si Chavit at si Bongo. Si Chavit, yung mga kababayan niya na lawyer ang nagkaso sa kanya. Kay Bongo naman, si dating Senador Trillanes with matching ganyang kakapalo, 3 ganyang katataas na mga papel na mga ebidensya ang dinala ni dating Senador Trillanes laban kay Bongo. Yan dalawa. Mamili na lang kayo o baka sabay. Di ba? At least sila ang mayor doon. Si Chavit ang mayor, tapos si Bongo naman ang vice mayor. Di ba? Kung sa Bilibido, mayor lang, mayor. Tapos bastonero, ganun. Dito naman, mayor si Chavit, vice mayor naman si Bongo. Di ayos. Tapos yung mga susunod na mga papasok, mga ano na lang yon, mga kakusa na lang nila yon. Ganda, di ba?